What's up mga ka-throttle? Pupunta tayo sa event ng Triumph today. Magte-test ride tayo ng mga unit. Tara, samahan nyo ako. So nagpa-register nga tayo. May event doon ngayon 9 to 5. Ayan. So magta-try tayo ng middleweight category na bike nila. Bye! Paalam muna tayo. Okay. So gusto ko rin i-try yung Daytona 660 nila. And yung adventure bike ng Triumph. Ayan. So dito sa market, marami ring competitor yung middleweight. I mean, maraming motor sa middleweight category na nagko-compete. So nandyan yung, first of all, ito Ninja 650. Although again, medyo matagal na tong platform na to. And somebody says parang sleeping nga siya eh. Sleeping ano bang tawag doon? Kasi nga conventional 180 degree crank lang yung gamit niya. And most ng mga bagong labas ngayon modern na nga yung engine, no? Naka 270 degree crank. So you have this one, and then you have the CBR 650R, mga nagko-compete, no? Although this one talaga hindi talaga siya I mean direct competitor. So ang Daytona 660, ang panapat naman ng Aprilia dyan is the RS 660. And then you have the Tuono 660. Sa Kawasaki naman yung ZX 6R, which is inline 4. Ayan. So mamaya mag-share tayo ng feedback about the bike. And titingnan natin kung paano yung feels, no? First time ko rin mag-ride ng triple cylinder. Namiss ko rin gamitin tong Ninja. Iba rin yung hatak nito eh. Iba dun sa isa, matorque. Konting piga mo lang eh. Although may konting delay siya, kasi nga hindi naman siya ride by wire. Sarap pag motor ngayon guys, mainit. Let's go. Woo! Sarap. Maingay lang tong motor natin, no? Naka-exhaust na kasi to. Yun pa pala guys, sa mga, again, address ko ulit yung mga nagbabalak na kumuha ng first bike nila, especially kung kukuha kayo ng second hand. Make sure na na-check nyo lahat, kasi ang maintenance ng big bike guys, hindi siya biro-biro. Mahal ang parts. And unlike yung mga lower displacement na bike, medyo normal yung maghihintay ka, not unless may readily available na part. Pero kung yung part na kailangan mo is wala, maghihintay ka talaga. Sometimes it could take months. That's in my case nung umorder ako ng mga parts for this bike, no? Like for example, yung meter panel cover natin, napalitan ko na yan. So mukha ng bago yung panel cover. And then yung shifter natin sa kaliwa, matagal din. Ang inaabot ilang buwan din. So natenga tong bike na to.
ng ilang buwan. And yun, yung isang bike lang yung ginamit ko. Ayan. Shoutout kay Kuya. Ayan. So aside sa time frame guys, yun nga, yung cost. Mabigat din mag-maintain ng big bike. Hindi porket gwapo, dapat consider mo rin. Again, yung sinabi ko dun sa mga previous video, yung support, after sale support, kung saan mo ipapagawa yung bike right after, tsaka kung magkano yung possible na cost ng pagme-maintain ng bike. Mahalaga rin yun guys. Ayan. Rotor disc pa lang ng mga big bike guys, mahal na. You know, in my case, inaabot ng almost 7,000, 7,500 rotor disc pa lang sa likod. Imagine. Kaya kung balak nyo na talagang kumuha ng big bike, for those na first time, pag-isipan nyo maigi kung talagang number 1, buo na yung loob nyo na kumuha. Ayan. So sa mga magtatanong, bakit ito yung kinuha mo? Mas marami palang motor na mas maganda dyan sa Ninja 650. So as you can see, ano kasi ito beginner friendly to. This is only 68 horsepower. Bagay na bagay dun sa mga nagsisimula. So may nickname to Ang nickname niya is the all-rounder bike. So ang riding position nito, ang ergo nito is upright position, sports touring kung tawagin nila. Kasi nga, as you can see, yung sa harap niya very sporty siya, pero yung ergo niya upright. So ibig sabihin friendly siya, may panglalayo mo siya, hindi ka masyadong mangangawit. Yun nga lang, medyo may kabigatan tong bike, no guys. Yung stock version nito, if I'm not mistaken, nasa 190 94, 90, something like that kilograms, no? Pero dahil nagpalit tayo ng gulong, mas bumigat. I think mas pabigat pa doon, right? Pero just like I said on my previous video, yung bigat kasi ng bike, nagta-translate yan doon sa tinatawag na power to weight ratio. And then at the same time, yung stability niya, stability ng bike. Pag tumatakbo ka ng mabilis, shortcut tayo. So ito, tumatakbo rin to ng mga 190. Na-try ko na rin tong mapatakbo ng 190. Pero just to test the top speed, hindi tayo laging bumababad sa ganun, kasi delikado rin. Tayo makasingit. Yun pa pala guys, may pang sisingit mo rin naman siya, kaso yun nga, hindi siya dali. Pero kaya. Mahirap i-atras, bigat init. For sure maraming tao mamaya guys. So this is the perfect opportunity na tingnan din yung mga ibang bikes, no, na nagko-compete sa segment. So sa mga hindi nakakaalam guys, ang Triumph is a British brand of motorcycle. Sila yung pasikat ng 3-cylinder engine. Ayun. Another competitor niya sa segment, yung recently lang, is the CF Moto 675 SR.
SRR. Sa Amerika 675 SRS. Ayan, so ayun, triple cylinder din yung makina nung bike na yun. Okay, but for today, focus muna tayo sa Daytona, kung ano yung na-update nya. Right, so marami kasing debate guys anong klaseng bike yung kukunin nyo, no? So before, I have this discussion with my cousin who lives in the US. Okay, kasi sa US talaga masasagad mo talaga yung motor. Iba kasi yung speed limit dun guys. Yung mga liter bike kung tawagin, mga 1000cc, mapapatakbo mo talaga ng gusto yan. But here in the Philippines, syempre iba yung riding condition dito, as you can see, diba? Kung hindi ka naman laging nagtatrack at gusto mo ng machine na maipang i-straight ride mo, and then at the same time pwede mo rin siyang ipang track, you will go with the more practical bike that suits your lifestyle. Okay, not unless marami kang pambili, no? So yeah, bike for pang day to day, meron kang bike na pang truck, you know. Pag talagang passion mong motor, hindi ka makokontento sa isang motor lang you have to have all kinds of bike depending on kung anong klase yung lakad mo. Ayan. So yun nga, kaya siya tinawag na all-rounder bike, this bike. Pero ang ergo rin ng Daytona 660, it's on the, sa mga napanood ko hindi rin siya super committed. Okay, yung handlebars niya, it's not clip-on, medyo mataas siya ng bahagya. So possible din na maipang daily mo yun. And then some of the reviews that I saw, fuel economy wise, since 3-cylinder siya, ano siya, nag-a-average siya ng mga around 17, yung actual use 17 kilometers per liter. Sarap talaga pagka well maintained yung bike. Kahit na medyo may katandaan na tong bike natin, basta inaalagaan naman, masarap pa rin gamitin. Sarado yung mga vents, init ayun, initan ako. Yan, init guys, perfect yung weather. Makakita tayo ng diretso, maluwag, kaso stoplight ulit. Tigil muna tayo. Oh. By the way, itong gamit natin bike, 'di ba, 650 nga siya. Napalitan na yung clutch plates nito nung nag-check kami. Ano na siya pinang tatrack kasi dati tong bike. So ang stock talaga nito is 4 na plates lang. But when we check, na modify na siya, 6 plates na siya. So 6 plates, yun yung gamit ng nung 1000cc. Ang kapatid nitong motor na to, yung SX 1000. So may dagdag siya na hatak sa torque.
Okay, yung dulo niya ganun pa rin, pero mas madali niyang kunin. It's because of that is a configuration sa clutch plate. Doon na lang kami bumawi guys, no? Kasi nga ano lang to, conventional parallel twin 180 degree crank. Pero until now yung mga entry level bike ng Kawasaki 180 degree pa rin eh, you know. Yung 400 naka 180, even the 500, yung Ninja 500 alam ko naka 180 degree din yun, no? Ayun pa pala guys, yung seat height niya hindi siya masyadong intimidating. I'm 5'7" in height, pero napa flat foot ko tong bike na to. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, flat foot siya, both feet. Okay. Daming sasakyan. Try natin sumingit. Saka na ako magkukwento ulit more about this bike. Discuss muna natin yung Daytona, no? Ay, hindi nakit yung busina natin. Abot tayo. Okay. Tagal ko rin hindi nakita yung tropa natin eh, si Ron. Back in my BPO days. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, hindi nakakilala sa akin, I used to work sa BPO guys before I decided to go freelance. Shout out sa mga tropa natin dyan na nagtatrabaho sa BPO. Be, humahampas na yan. Kung mamaya yung mic na pala nalaglag, no? Singit tayo. Malapit na tayo na Green Hills na tong tawid eh. Excited na ako guys. Excited na tayo. Yan lang, hindi ko kabisado kung saan ako mag-u-turn. Dito sa kabilang side yung Triumph eh. Nadadaanan ko yung pag pupunta ako ng Green Hills.
yung mall dito. Dito na ba yan? Kabila pa. Kabila pa yata. Medyo bagalan lang natin bahagi. Baka ayun. Ayun guys. Doon tayo pupunta. Yun, daming rider guys. No U-turn. Bawal. Yun lang, di ko kabisado. So kaya pwede mag U-turn dito. Di na tayo nag-jacket, mainit eh. City ride naman. Pero huwag niyo akong gagayahin ah. Siguro next time try natin bumili ng padded na jersey para mas presko. Init kasi. Doble ingat na lang tayo. Pwede siguro mag U-turn doon. Pwede lang dito, no? Pwede dyan. Ayan, middleweight category R7 pala, kasama rin sa segment guys. Yamaha R7. Pero nung napanood ko rin yung Aprilia na parang nag-iba yung interest ko eh. Parang gusto ko yung RS 660. Nung nakuha ko to, ang gusto ko talagang makuha na bike next papunta ng Super Sport is yung ZX6R. Okay. Kasi wala na akong point na bumaba pa ng nasa 68 horsepower na ako eh. Although then again, yung isang bike ko naman, I need another bike na may pang daily ko, na hindi masyadong yung madali lang dalhin, magaan, and then yung fuel consumption is manageable. Kaya we took that bike. Pero gusto ko rin yung isang bike na yung may pang long ride ba, yung malakas. That's why kinuha natin tong bike na to, no? ZX6R talaga. Kaso nung nakita ko yung RS660, parang napaisip din ako eh. Kasi hindi naman tayo laging magta-truck. Maganda rin yung review niya. So we're gonna find out about this one, yung Triumph Daytona 660. Baka magbago na naman yung isip natin. Ayan na. Okay, dito na kami guys. Ayun, Daytona guys. Pwede mag-park. Dito lang guys ah. Then pwede ka na mag-test ride. Nagpalista ako eh, pero 3 to 4 pa. Pwede na bang Oh, pwede sir. Pwede na? Okay. Sige. Thank you. Wala silang pogi din ng adventure bike adventure bike na lang kaya tayo guys, para may may variety, pang bundok. Hanap muna tayong parking. Wala raw silang parking dito. Lang naman. Uy, Vespa Aprilia. Kakahiya naman to guys. Parking reminder, never leave valuable Burger King.
Kain muna tayo para hindi nakakahiya kay Burger King, di ba? Kikipark lang tayo. Hirap naman ano. Kinainan lang. Ay ano, pinarkan lang, hindi kumain. Okay. Tara, kain muna tayo guys. Hintay muna tayo. Lapang muna tayo. May dadaanan pa raw si Ron. Mauna na tayo. Tapos na tayong kumain. Punta na tayo sa Triumph. Walking distance lang from Burger King. Naka-shirt si Kuya ng grill niya. Iwan muna natin doon yung bike natin. I-montage muna natin yung motor. Ayan na. Triumph. Oo. May mga best pa rin dito guys. Ito pa yung Tiger. Motor. Speed triple. Ganda rin itong naked na to. Ayun, ang gusto nating i-test yung Daytona 660 guys. Yan. No, cruiser. Bobber, oh. Ganda. Tiger pala yung adventure bike ng Triumph guys. GT Pro, Tiger Sport, GT Pro. Ang init. Init. Ito gusto natin itong i-test ride. Tara, pasok tayo sa loob. Morning. Nagpa-register, test ride. 1 o'clock. Oh, sige. Pwede ba tumambay dito? Okay, thank you. May coffee dyan, sir. Okay. Init, grabe init. Ang ganda nitong white guys. Pogi, oh. Mababa rin pala yung seat height niya. Nice. Stock tires na kami, Michelin Power 6 na. Ang ganda ng back profile guys. Ganda pala sa personal nito. Maigsi lang yung wheelbase niya. Ang ganda rin. Yan yung cockpit niya guys. Tapos may slider na rin siya. Ayan. Wow, mamaya test ride natin to. May rocket din sila. Ganda. Speed 400. Then you have the Scrambler 400X. May trip ng Scrambler dyan guys.
Baba lang ng seat height, oh. Ito, trip ko rin to. Ang ganda, oh. Tiger Sport, guys. May side panners na rin sila. Ayan. Yan yung lagyan ng luggage, guys. Naka upside down show forks na rin. Kaya ito yung naked version ng Daytona, guys. Ah, hindi. 1200 pala to. Wow. Nice. Speed triple na 1200cc RR. Okay, tambay muna tayo, guys. Mayang 1 pa raw yung test ride. Brembo na rin ba to? Ay, hindi. Naka-belly exhaust na rin siya. Ito pala yung naked version niya, guys, yung Trident 660. Medyo mas mataas siya ng bahagya. Ganda, guys. Ganda ng wet. Ayan. Nandito ako with Kuya Ezekiel. Pinag-uusapan namin yung Daytona 660. Test ride natin mamaya. Guwapo, no? Ilang kulay ang lumabas nito, brother? Ang alam ko meron tayong... May red, may white. Yes. Tapos yung tsaka yung parang kulay apple type. Apple. Oh. Ganda, guys. Ang forma sa personal. All LEDs na rin yung ilaw niya. Yes. Oh, ganda. LEDs na rin po. So wala na rin tayong mga bulb type. Oo. Hindi siya flimsy, guys. Ganda. Ganda ng ano niya. Hindi ka na rin magpapalit ng gulong kasi naka Michelin Power 6 na siya. Ganda, guys. Underbelly exhaust. Tingnan nyo naman yan. Malapad na rin yung gulong, oh. Anong size nito? 180 ba to? Yun, 180 nga. 180 by 55, guys. Saktong-sakto na rin. Ganda. Iba yung kulay nung nasa harap yung ite-test ride natin. Anong ano niyan? Gaano kabigat yan? Yung wet weight niya. Alam mo? May 200 ba? Wala? Oo, may nasa 200. Pero hindi siya hindi siya kasi mabigat ng yung Tiger Sports. Ay, oo, adventure eh. Pero si Tiger 660, ang napansin ko sa kanya, mas mabigat ito compare kay 800. Oo. Baka sa frame. Siguro. Sa frame siguro. Pero mapapansin mo naman sir sa sa trial. Kahit si RS, magaan. Magaan. Oo. Brother ko, musta? long term na kasi. Yan, nandito na si Brother Ron. Oo, kanino pa? Basarado ka na rin, ha? Alauna pa raw, eh. Lang ka kasama? Ano ba yung racket? Ha? Kakain ko na sa kabila. Oo. Kain muna kami, guys. Yung speed 400.
Yung ano ba yan? Scrambler ba? Oh, parang ganun. Kasi mababa. Oo. Ayoko na. Ayoko na. Meron tong sa ano, ang ganda, bobber. Forma rin eh, bobber. Bobber? Ay, di ba na? Meron sila. Meron. Parang trip ko rin eh. Kasi meron din ako mga tropa na naka ano. Ito, tried it guys. Alright guys, gear up na tayo. Alright guys, magte-test ride na tayo. Unahin natin yung Daytona. Bagay bro, bagay. Ito. Ako to. Ganda guys.